Joke time muna tayo mga kababayan. Kwento ng Mr. and Mrs. na wais. Sabi ng Mrs. mga kababayan sa kanyang asawa, "Honey, pagkatapos mong kumain, hugasan mo yung mga plato ha." Sabi ng Mr. na wais din, "Alam mo ba honey, kung bakit pinangalanan ang dishwashing na Joy, pangalan ng isang babae? Kasi anya, gawaing pambabae ang paghugas ng mga plato." Wala siyang magawa. Yung misis, tama naman yung mister. Di madaling sabi, siya yung naghugas ng mga plato. Kasi yung dishwashing po, ang pangalan Joy. O diba? Pagkatapos na makapangugas ni misis, sabi niya sa kanyang mister, "Oh, ikaw na anya honey, ang gumawa ng gabundok na labada." Sabi ng mister, "Bakit naman ako anya?" Sagot ng misis, "Ang nabili ko kasi anya na sabon, ang brand Mr. Clean." Di ba wala ng Mr. Clean? Ha? Pero kwento man lang po ito. Joke. Oo nga naman. Di siya yung sumabak sa gabundok na labada. Kasi yung sabon na nabili ni Mrs. Mr. Clean. Wala siyang lusot ngayon. Amanos. O diba? So, maraming salamat sa nagpadala nitong kwentong katatawanan. Congratulations kay Candy Cervantes. Nagdatrabaho dyan sa Interfield Laboratories Incorporated, taga Makati City. Matik agad. Panalo ka ng 200 pesos. Pakipadala na lang ng GCash number mo po. Qualified ka na rin sa monthly draw natin. 5,000 yung price sa mabubunot natin na entry. Ulog na rin natin dito. Dito na po tayo sa seryosong mga topics. Ipinag-utos na pala ng ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan yung pag-imbestiga. Pinapaimbestigahan yung nag-collapse na tulay na pinagawa po ng previous administration. Nagsimula noong 2014, pero yung kabuuang trabaho mga kababayan noong administrasyon ni dating Pangulong Digong, pinagmalaki pa nga po ng mga DDS at nagagalit pa sa mainstream media kung bakit hindi kinukover yung nagiba mga kababayan na tulay doon sa Isabela. Ayan po mga kababayan, the best talaga si Tatay Digong. The best ka Tatay Digong. Santa Maria, Cabagan, Isabela Bridge. Thanks to PRRD, landmark bridge in Isabela na hindi binabalita ng mainstream media. Basta bayad media, asahan mong walang balita na maganda. Kaya kampi sila sa dilaw dahil maraming pera pambayad sa kanila. Mabuhay ang Duterte administration. Nang magiba mga kababayan, dinisown. Itinuro si Pinoy, tapos si PBBM. Hindi nga po magamit. Kahit natapos na mga kababayan, kaya ang ginawa ng Marcos administration, pina-retrofit, pina-strengthen po kasi defective yung pakagawa, umaalog-alog po. Baka niya Mr. Maravillas yung ginamit na materialis Coco Lumber. Baka hindi naman po, sobra naman kung Coco Lumber. Baka steel din po ang ginamit, kaya lang siguradong steel. Baka made in China. Substandard mga kababayan. Kaya nagiba. Pinapaimbestiga ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos para papanagutin kung sino po ang may sala. Ayan po. Sabi dito sa balita, Marcos orders probe into collapse Isabela Bridge. Yan po ang sabi ni Yusek Castro ng Presidential Communications Office. According to Castro, the government will not let those responsible off the hook. Tapos, papanagutin mga kababayan kung sino ang kumita. Yan po. Nagkausap kami ng Pangulo kahapon regarding this.
ito talaga ay papaimbestigahan. Kung may bahid man ng korupsyon sa nangyaring ito, hindi talaga pwedeng hindi managot. Yan ang sabi ng ating Pangulo. Pag nalaman natin kung sino ang mayroong pagkakamali dito at may bahid nga ng korupsyon, kung may bahid ng korupsyon ay dapat may managot, makulong. Ganon mga kababayan ang gagawin ng administrasyong ito. 1.2 billion, 1.25 billion pesos yung total cost mga kababayan nito. At noong 2023, dahil nga po sa reklamo ng mga biyaheros doon, na pag dumadaan sila, umaalog-alog, sinubukan na sana ng ating administrasyon, ng Marcos administration na isalba siya. So nag-allocate ng milyon pondo para i-retrofit o i-strengthen. Yan sabi rito ng kabataan ng bagong Pilipinas, kahit anong salba ni PBBM, palpak talaga ang pagkapagawa ni Digong. Build better more. Sinubukang isalba ng PBBM admin ngunit palpak talaga ang pundasyon. Name ng project, 2023 ito mga kababayan. Natakpan lang yung date ng retrofitting. Retrofitting, strengthening, Kabagan, Santa Maria Bridge, along Kabagan, Santa Maria Road, Cagayan, Isabela. Charge to fiscal year 2023 sa GAA. Source of fund, 2023 GAA. Talagang mahina yung pundasyon mga kababayan, kaya hindi na maisalba. Kaya ito ngayon, pinapaimbestigahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito ni Jose Castro, pero siyempre, iisa-isahin pa rin natin ang facts. Kailangang may ebidensya. Castro meanwhile appealed to local government units to regularly inspect the infrastructure projects in their locality. Dapat magkusa na rin. Sa dinami-dami po talaga ng trabaho ng Pangulo, hindi naman natin maisa-isa yan. Kaya nga po, may mga namumuno sa LGU, obligasyon nyo po yan. May building officials naman kayo. Yan po ang dapat na nag-check, sabi po ni Yusek Castro. Tama po. So talagang defective po. Kita naman ninyo, 10 years pa lang, hindi madaanan po ng mga malalaking sasakyan. Mga light vehicles lang yung ina-allow doon po na makadaan. You see? Kaya tampulan po ng mga biruan, yung pagkagawa po. Baka niya yung design yan, bisikleta lang yung pwedeng dumaan. Hindi tulad po ng mga pinagawa nung panahon ni Apulacay. Tingnan niyo po yung San Juanico Bridge. Ang tagal-tagal na dumaan yung napakalakas na bagyo sa buong mundo. Super Typhoon Yolanda. Hindi man lang po nasira. Hindi na tinag po kasi quality. Kahit yung mga pinagawa ni Apulacay dyan sa Ilocos Region, makikita ninyo ang quality ng mga tulay. Pero ito po, naging London Bridge is falling down. Collapsible. You see? Siguradong maraming kumita dyan mga kababayan. Kaya sabi nitong post mga kababayan kahapon, yung maganda ka lang pero marupok ka pala. Ayan po. Maganda sana, kaya lang marupok yung pakagawa. Ito siya yung post ng Northern Forum, February 6, 2018. Look, ongoing construction of the Kabagan, Santa Maria Bridge in Isabela Province. The 640 million landmark bridge of the DPWH Undersecretary Mark Villar is expected to be completed in 2019. Yan po, malinaw. Largely, yung construction po nangyari sa administrasyon ni Digong. Sinimulan mga kababayan panahon ni Pinoy 2014, pero yung kabuuan mga kababayan during the Duterte administration na ipinagmamalaki pa nga po ng mga DDS. Nang magiba po, itinuro si Pinoy. Tapos yung ating administration na sinubukan pa nga mga kababayan sana na isalba through retrofitting, strengthening po. Pero dahil mahina talaga yung pundasyon, nagiba po. Ayan na po siya, mga kababayan. Newly opened 1.2 billion Isabela Bridge collapses.
Ayan po. Matindi po. Kaya mga DDS, wag na magpalusot, wag na magpunsyo Pilato. Napakalinaw po. O ngayon, nagsalita po si Yusek Castro at may banat na naman po. Yan o. Marcos determined to clean up Duterte's mess. In a video statement, Castro said one of the major challenges faced by the Marcos administration niya was removing the Philippines from the Financial Action Task Force, a gray list, which was finally achieved last week. Yung mga kalatan niya ni Digong, nililinis ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, kakayanin natin lalo na ng Pangulo na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakarang administrasyon. Hindi niya titigil ang ating Pangulo na maisaayos at mapigil ang mga gawaing may kinalaman sa money laundering at terrorist financing. Sabi po ni Jose Castro. Panoorin natin yung kanyang mensaheng matatalim, mga kababayan. Ayan po. Good news anya. May good news anya tayo. Good news po tayo ngayong araw na ito. Dahil sa pagpupursigi ng ating Pangulo ay napatanggal na po ang ating bansa sa Financial Action Task Force Gray List. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Nakita po ng Financial Action Task Force or FATF ang naging pagtatrabaho ng Administrasyong Marcos na magampanan ang obligasyon para matanggal o mabawasan ang mga gawaing nauugnay sa money laundering at pagpupondo sa terorismo. Ano po ba itong FATF? Isa itong independenteng organisasyon na binubuo ng 39 na miyembro na nagtatakda ng mga international na pamantayan upang labanan ang money laundering at ang propaganda ng terorismo. May mga bansa po na nailalagay sa blacklist or gray list. Kapag blacklist, ibig sabihin ay may significant strategic shortcomings o sobrang kakulangan upang sugpuin ang money laundering at terrorist financing. At kapag nasa gray list, ito ang actively working with FATF para ma-improve ang anti-money processes at kailangan na magawa ang mga action plans at rekomendasyon sa natatakdang panahon para maialis sa gray list. Naipasok tayo sa gray list noong Hunyo 2021 sa pamumuno ni dating Pangulong Duterte. Dahil sa una, sa regulatory supervision gambling operations. Tandaan natin na mayagpag ang mga pogo noon. Pangalawa, weaknesses in the implementation of targeted financial sanctions na kahit may nababalitang anomalya sa mga transaksyon lalo na noong panahon ng pandemya ay mukhang pinababayaan lamang. At pangatlo, delays in the implementation of Anti-Terrorism Act of 2020 na kahit na napakalaki na intel at confidential funds noon. Nailagay nga tayo sa gray list noong 2021 matapos matukoy ng international watchdog na 18 na kakulangan na dapat matugunan ng gobyerno para labanan ang money laundering at terrorism financing sa bansa. Pero dahil ipinag-utos ng ating Pangulo through the Executive Order No. 33 na kumilos agad-agad upang matanggal ang ating bansa sa gray list, nakita ng FATF ang improvements ng Pilipinas patungkol sa money laundering and terror financing controls. Napakalaking accomplishment po ito ng ating Pangulo na matanggal nga ang bansa sa gray list. Kapag ka po ang bansa ay nailista sa gray list, mahihirapan po ang ating mga OFW sa kanilang mga remittances, pati na po ang transaksyong pinansyal ng bawat isa o ng bansa ay maaari pong hindi payagan. Mahihirapan din po tayo makakuha ng foreign investors. Kaya dahil natanggal po tayo sa gray list, hindi na po tayo mahihirapan, lalong-lalo na ang ating mga OFW na magpadala ng kanilang remittances dahil maiiwasan na po ang pagbabayad ng napakalaking fees at madali na rin po sa atin ang mag-inganyo ng mga foreign investors. Kakayanin natin, lalo na ng Pangulo, na linisin ang mga kalat na naiwan sa atin ng nakaraang administrasyon. Ipanalangin natin na mapanatili natin na hindi tayo muling mapasama sa gray list
o blacklist ng FATF. Hindi titigil ang ating Pangulo na maisaayos at mapigil ang mga gawaing may kinalaman sa money laundering at terrorist financing. Maraming salamat para sa bagong Pilipinas. Basag na naman po yung dating Pangulong Digong. Siguradong maglalaway na naman po sa galit nito yung mga DDS. Kokuyugin nila si Jose Castro dahil sa pinaka-latest na statement na to na sinasabi nilinis ng ating Pangulong Bongbong Marcos or nililinis yung mga kalat ni Digong. Pero tama naman po. Sakto lang. Truthful, makatotohanan mga kababayan at magandang balita para sa ating lahat, lalo na po sa mga OFW at sa bawat mamamayang Filipino ng bagong Pilipinas. Kasi magiging very attractive na tayo po sa mga foreign investors because of that. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Fairmax, Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. At cellphone number niya po, 773-798-7816.